Wala, close traffic tayo dito ngayon. Nadaganan ng wing van ng isang SUV sa Diadi, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang truck habang bumabiyahe. Sinadya raw na ibangga ng driver sa buhanginan sa gilid ng kalsada ang truck. Pero tumagalid ito kaya tinamaan at nadaganan ang paparating na SUV. Kadamay rin ang isa pang truck. Ligtas naman ang lahat ng sakay ng truck at SUV. Aabot sa 87,000 na residente sa paligid ng Bulkang Canlaon ang pinalilikas matapos itong pumutok kaninang hapon. Mula sa La Castellana, Negros Occidental, may live report si Eileen Pedroso ng GMA Regional TV. Eileen. Atom, inilaan muna bilang evacuation centers ang ilang eskwelahan dito sa La Castellana sa Negros Occidental para sa mga lumikas bunsod ng pagputok ng Mount Canlaon. Grabe oh! Bulkan! Hala! Nagulantang ang mga residente ng La Castellana sa Negros Occidental nang magbuga ng maitim at makapal na usok ang Bulkan Canlaon pasado alas 3 kaninang hapon. Maligo ka gina. Ang residenteng ito ng Barangay Sagang ang halos maabot ng maitim na usok mula sa bulkan. Ano mo na subong ang sitwasyon? Turtikin kadulom kagkalapan sa ngaso. Ayon sa FIVOX, nagkaroon ng magmatic eruption na tumagal ng 7 minuto. Ang ibinugang usok umabot sa taas na 3,000 meters mula sa bunganga ng bulkan. Umabot ito sa mga lugar gaya ng Baguio City, Murcia at La Carlota City sa Negros Occidental. Kahit mula sa tawid dagat sa Toledo City sa Cebu, tanaw ang dambuhalang ash cloud. Ang pagputok ng bulkan sinunda ng ashfall. Parang malakas na ulan. Akala ko nga ulan, kinuha namin yung mga sampay namin. Oh, bakit hindi naman ako nabasa? Kaya pala buhangin yung bumapatak. Sa Barangay Maaw, Baguio City, nabalot ng makapal na abo ang kalsada. May mga sumama ang pakiramdam. Para naninikip yung dibdib namin. Tapos, dami alikabok sa daan. Pinalikas na ang mga residenteng nakatira sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Paalala lang natin sa ating mga kababayan living around the Canlaon volcano na they should be vigilant and they should always be prepared in case mag-escalate po yung activity, and we will raise the alert level from alert level 3 to alert level 4. Paalala ng FIVOX kapag may ashfall, manatili sa loob ng bahay at takpan ng ilong at bibig gamit ang N95 na face mask at goggles. Isara ang mga pinto at bintana ng inyong bahay. Maglagay ng basang tuwalya sa bukasan ng pinto at bintana. Ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan o sa loob ng bahay. At hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Atom, nagpatupad na ng class suspension ng ilang bayan dito sa Negros Occidental, pati na ang bayan ng La Castellana upang masiguro ang kaligtasan mula sa epekto ng pagputok ng bulkan. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa iyo dyan, Atom. Maraming salamat, Eileen Pedroso ng GMA Regional TV. Sinampahan na ng kasong murder ang mag-asawang pulis na suspect sa pagpatay at pag-chop-chop sa kabaro nilang pulis. Crime of passion ang turing dito ng mga investigador, pero giit ng nagpakilalang anak ng biktima, pinagplanuhan ang pagpatay. May report si Emil Sumangit. Dahil umano sa love triangle, pinatay at chinap-chop ang labi ni Police Executive Master Sergeant Emmanuel De Asis sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Taguig. Nitong Huwebes, nahukay ang nakasakong pira-pirasong labi ng biktima sa bakuran ng isang bahay sa Baguio City. Tinitingnan pa rin nating motibo naman dito is yung crime of passion kasi may sinasabi nga na may love triangle doon sa ating dalawang suspect at yung ating victim. Suspect ang mga kabaro niyang Police Lieutenant Colonel at kanyang misis na may ranggong Executive Master Sergeant ayon sa pulisya. Batay sa inihaing extrajudicial confession ng Police Lieutenant Colonel, naakto kanya ang kanyang misis na kasama ang biktima. Nabaril niya yung ating victim. Nagpakuha siya ng hakso doon sa kanyang asawa at pagkatapos ay dinismember yung ating victim at inilagay sa sako. Pero sa isang post sa social media, sinabi ng nagpakilalang anak ng biktima na isa ring PNP official na pinagplanuhan ng mag-asawang suspect ang krimen. Walang nabanggit ang ating suspect dun sa kanyang statement na pinagplanuhan. Sa ngayon po kasi nagdidepende lang kami talaga dun sa naging extrajudicial confession ng ating lalaking suspect. So kung ano man po yung mga nalalaman pa
nung anak nung victim is pwede po siyang pumunta dun sa Taguig City Police Station para makapagbigay po ng kanyang statement. Hiniling ng pamilya ng biktima sa GMA Integrated News na hindi muna sila magsalita. Ito naman po ay isolated event. Wala pong pwedeng maging reason para pag-isipan nila ng hindi maganda ang organization or ang PNP. Ito po ay personal po. Personal na nangyari sa 3 tao. Sinampakan na ng kasong murder ang mag-asawang suspect. Ibinurol naman sa kapilya ng QCPD headquarters ang labi ni De Asis bago ilipad sa Puerto Princesa, Palawan bukas kung saan siya naka-assign. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nadiskubring walang record ng kapanganakan ng mahigit 400 pangalan na nakapirma sa mga resibo ng confidential funds ng Department of Education. May report si Jonathan Andal. Sa pag-imbestiga ng Kamara sa confidential funds, nadiskubre na isang Kokoy Villamin ang parehong lumagda sa ilang acknowledgement receipt ng Office of the Vice President at Department of Education. Napunan na noon ng magkaiba ang kanyang pirma sa mga resibo. Ngayon, kinumpirma naman ng Philippine Statistics Authority. Walang record ng kapanganakan si Kokoy Villamin at ang mahigit 400 pang pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd sa ilalim ni VP Sara. Kapareho yan ang nadiskubre tungkol sa isang Mary Grace Piatos na nakapirma naman sa ilang resibong isinimite ng OVP. Out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Ang iba namang pangalan may record sa PSA pero maraming kapangalan. May 3 resibo namang nakapangalan sa isang Alice Crescencio pero magkakaiba ang pirma at address. Meron ding magkaiba ang pangalan pero pareho ang pirma. Medyo kalokohan na po ito. Itong mga taga-pirma o tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. And because of this, Mr. Chair, I believe that this receipt was again merely fabricated. Aabot sa 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd ang hinahanap ng mga mambabatas kung saan ginastos. Nilista ng mga kongresista ang mga nakita nila na pwedeng ikaso sa mga sangkot, kabilang dyan ang plunder o pandarambong. Sa ngayon, makaraan ng 8 pagdinig, tinatapos na muna ng komite ang investigasyon nila sa confidential funds ni VP Sara. Ito'y para bigyang daan muna ang impeachment laban sa bise na confidential funds din ang tinutumbok. Pero kinwestiyon yan ni Congresswoman Franz Castro dahil hindi pa napapatawag ang 2 military colonel na pinagbigyan di umano ng confidential funds ni VP Sara. Nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng BISET ng AFP tungkol dyan. Dati nang iginiit ni VP Sara, walang misuse ng confidential funds at hinahanapan lang siya ng butas para maireklamo ng impeachment. 2 ng impeachment complaint ang nahihain laban sa kanya. I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. Okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira lang, hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 10 bilyong piso ang nagastos na confidential and intelligence funds ng gobyerno noong 2023. Base sa datos ng COA, pinakamalaki ito sa kasaysayan. Mahigit 4.4 billion pesos ang confidential expenses habang mahigit 6 billion pesos ang intelligence expenses. Pinakamalaki ang confidential expenses ng Office of the President. Meron ding ginastos ng confidential funds ang Office of the Vice President, Office of the Secretary ng Department of Justice, Department of National Defense at DILG. Ang confidential expense ay para sa surveillance activities o paniniktik ng mga ahensya ng gobyerno para suportahan ang mandato nito. Mahigit 100 depleted uranium na kumpiska sa magkakahiwalay na operasyon sa bansa. Arestado ang mga suspect na nagpositibo sa pagiging radioactive. Ayon sa NBI, mapanganib na kemikal ang uranium at pwedeng magamit sa terorismo.
30 tonelada ng taklobo na nagkakalaga ng 45 million pesos na kumpiska sa Patikul, Sulu. Endangered na ang mga ito at bawal kolektahin at ibenta. Tinutugis pa ang mga suspect. Mga member ng media makakatanggap ng medical discount sa Chinese General Hospital and Medical Center, kabilang sa laboratory service at room rates. Paraan daw ito ng naturang ospital para bigyang halaga ang serbisyong ibinibigay ng mga taga-media. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 16 days to go bago magpasko. Sa Amerika, daan-daan nagdi Santa at nag-ski. Pero hindi lang yan basta trip, kundi for a cause. Nakalikom sila ng mahigit kalahating milyong piso para sa kanilang beneficiary. Sa Vatican City, pinailawan na ang Christmas tree at ang nativity scene sa St. Peter's Square. Galing pa ng Northern Italy ang 29-meter Christmas tree. Tambok naman sa nativity scene ang kubong gawa sa tambo. Sa get-together ng college friends, kakaiba ang Christmas party games. Ang pababaan ng blood sugar at panormalan ng blood pressure. Pusuan sa report ni Oscar Oida. Kaliwat kanan ng party at handaan, pero to stay healthy, check your sugar. Parang tausok lang ng karayon. Ganda ka na lang. Check your BP. Ramdam ko na eh. Pero ito pala mismo ang laro nitong mga tita at tito. Panormalan ng dugo. Oh, normal. Pati blood sugar. Perfect na game sa mga so far, yang pa naman. Prior to that kasi, like 2 years ago, ganyan, pag nag-APE, nagpapakitaan na kami ng blood chem kung ano yung results. Tapos nung nagjo-joke na nung magi-games na, o sige, dito natin may prize, may pinakamaayos na blood chem. At may nagdala ng self-monitoring kit. Na-excite rin kami na, okay, sino kaya yung normal, sino yung mataas pa rin. Nasa era kami lahat na pa-healthyhan. Kaya healthy na, enjoy pa! Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.